na nag-aaral ang binatang si James nang pumasok ang kanyang lola na may dalang gatas at cookies. "Apo, kumain ka muna at uminom ng gatas," sabi ng kanyang lola bago ibaba sa lamesa ang gatas at cookies. "Hindi ka kumain kanina. Natatakot ako magkasakit ka. Kaya kumain ka muna." "Lola, kakain naman po ako mamaya," mahinahong sabi ni James. "Tinatapos ko lang po itong mga assignments ko para wala na akong iisipin pa." "Apo, huwag naman masyadong magpagutom at magpaka-pressure. Palagi namang proud si Lola sa iyo, kahit anong mangyari," sabi ng lola ni James. Napangiti naman si James bago yakapin sa bewang ang kanyang lola. Hiwalay ang parents si James. May kani-kaniya ng pamilya ang mga magulang niya. Nasa ibang bansa ang ina ni James at ang ama niya ay nasa probinsya. Lumaki si James sa piling ng kanyang lola at ito na talaga ang nakasama niya mula pagkabata. Ito ang tumayong ina at ama sa kanya. Sinusuportahan lang si James sa mga magulang niya pero hindi pinararamdam ng mga ito na anak siya ng mga ito. "Lola, kapag nakatapos ako at naging piloto, ililibot kita sa buong mundo," nakangiting sabi ni James. "Kaunting buwan na lang po at graduate na ako, kaya makakabawi na ako sa iyo." "Apo, makita lang kitang palaging maayos ay sapat na sa akin," tugon ng kanyang lola. "Mas gusto ko na ikabubuti mo na lang ang maipambawi mo sa akin." "I love you, La," nakangiting sabi ni James. Nagpursige si James sa pag-aaral hanggang sa makatapos nga siya. Nasungkit nito ang pagiging magna cum laude kaya labis ang tuwa ng kanyang lola Corazon. Inalay ni James ang kanyang mga awards sa kanyang lola na sobrang mahal na mahal siya. Pagkatapos makagraduate, ay nabisi naman si James sa exam para maging ganap na siyang piloto. Dahil sa sipag at tiyaga ni James, ay nakamit niya ang kanyang pangarap. "La, piloto na ako," masayang sabi ni James. "Ang galing-galing ng apo ko," masayang sabi ng kanyang lola. "Sobrang proud palagi sa iyo si Lola. Nawa ay hindi maging mataas ang tingin mo sa sarili at palagi kang magpakumbaba palagi." "La, hindi po ako magiging mayabang at hindi ko po kakalimutan ang mga itinuro niya sa akin," nakangiting sabi ni James. Wala pang ang isang buwan ay natanggap si James sa isang pinakamalaking airport. Nagsimula agad ang kanyang biyahe at doon mas tuluyang nagbago ang buhay ni James. Ngunit dahil din doon ay nakakilala si James sa mga taong magiging dahilan para makalimutan niya lahat ng bilin ng kanyang lola. "Lola, busy po ako," inis na sabi ni James sa kanyang lola nang tumawag ito sa gitna ng kanyang pakikipag-inuman kasama ang nakikilalang barkada. "Lola, hindi na po ako bata, okay? Alam ko na ang gagawin ko, kaya hindi mo na kailangan tumawag pa para ipalala sa akin lahat." Nalungkot ang matandang Corazon na bigla na lamang siyang patayan ng tawag ni James. Nalulungkot siya dahil nag-iba na bigla ang trato ng apo niya sa kanya. Tila nawala ang pagiging malambing nito sa kanya. Ganoon pa man, hindi naman galit si Lola Corazon. Nag-aalala siya dahil baka kung anong mangyari sa kanyang apo. "Lola, si Lorraine, girlfriend ko." Pakilala ni James sa kanyang girlfriend sa kanyang lola. "Dito muna siya titira dahil bakasyon niya rito. Lola, maging mabait ka po sa kanya ha. Si Lorraine na kasi ang makakasama ko panghabang buhay." Masaya si Lola Corazon dahil marunong nang umibig ang kanyang apo. Ngunit may takot siya dahil tila iba ang gusto ng babae mula sa kanyang apo. "Masaya akong makilala ka, Lorraine," nakangiting sabi ni Lola Corazon sa nobya ng apo. Isang kimingiti lamang ang ibinigay nito sa kanya. Sumapit ang araw ng pag-alis si James. Doon lumabas ang tunay na ugali ni Lorraine. Sinisigawan nito si Lola Corazon at inaalila.
Minsan pa nga ay sinasaktan niya ito. Babe, sinasaktan ako ng lola mo. Pagdadrama ni Lorraine nang tumawag si James. Huwag kang magsinungaling, Lorraine, sabi ng matandang babae. La naman, ano bang problema mo? Inisasabi ni James na ikinagulat na matandang babae. Galit ka ba kay Lorraine? Dahil kahati mo siya sa pera ko? Lola, wala kang karapatan, okay? James, hindi ko gawain ang ganoong bagay. Mahinahong sabi ni Lola Corazon. Doon na tayo sa kwarto mag-usap. Paawa pa ang lola mo eh. Tumayo si Lorraine at nagtungo sa kwarto nito. Hindi na nagugustuhan ni Lola Corazon ang mga nangyayari. Nauhuli niya si Lorraine na may lalaki at naririnig niya ang pera lamang ang habol nito kay James. Ngunit ayaw maniwala ng kanyang apo kaya labis siyang nasasaktan. Nalulungkot at paminsan-minsan ay naiiyak na lamang sa Lola Corazon dahil namimiss na niya ang kanyang mabait at mapagmahal na apo. Namimiss na niya ang pagiging malambing nito at pagiging maalalahanin. Lola, sumusobra ka na yata. Bakit sinisiraan mo si Lorraine? Nagulat si Lola Corazon dahil sa mataas at galit na boses ng kanyang apo. Pinalampas ko yung pagnanakaw mo sa ATM ko. Pero asaktan mo si Lorraine? Aba Lola, sumusobra ka na. James, ni minsan ay hindi ko ginalaw ang pera mo. Kaya wala kang karapatang pagsabihan ako ng ganyang bagay. Galit na sabi ni Lola Corazon. Aba, hindi na yata maganda pa ang mga lumalabas sa bibig mo ah. Hindi ko na nagugustuhan ang ugali mo. Ganyan ba ang tinuturo ko sa iyo, James? Ayoko nang makasama ang kagaya mong diktador sa bahay. Galit na sabi ni James sa kanyang lola. Nasaktan si Lola Corazon dahil sa sinambit ng kanyang apo. Pero pinatigas niya ang kanyang emosyon. Sa tingin mo, gusto kong makasama ang lalaking yumabang dahil lang umangat siya? Sige, umalis ka James. Ayoko ring makasama ang kagaya mong mayabang. Galit na sabi ni Lola Corazon. Bumalik ka sa akin kapag ikaw na yung dati kong apo. Hindi sumagot si James at padabog lamang na umalis kasama ang kanyang nobya. Napaluhan na lamang si Lola Corazon nang mawala si James. Masakit para sa kanya ang kanyang ginawa, pero mas masakit na makita na ganoon ang ugali ng kanyang sobrang mahal na apo. Kahit na ano pa man ang mangyari, hihintayin niya ang kanyang apo sa pagbabalik ito. Hihintayin niya ang kanyang mahal na apo. Babe, makasabihin ng lola mo ay dinidiktahan kita. Pag-iinarte ni Lorraine kay James. Huwag mo siyang pansinin. Tugon lang ni James. Medyo nagigilty si James dahil sa sinabi niya sa kanyang lola. Pakiramdam ni James ay hindi na niya kilala ang kanyang sarili. Akala niya ay nagmamatured lang siya. Pero parang mali na ang nangyayari. Isinuwalang bahala ni James ang ugaling mayroon siya at nagpatuloy lang sa pagtatrabaho at barkada. Babe, buntis ako. Masayang sabi ni Lorraine kay James. Buntis ka? Nagsalubong ang kilay ni James. Paano Lorraine? Paano ka mabubuntis kung wala naman nangyayari sa atin? Anong wala? James, may nangyari sa atin 6 months ago. Galit na sabi ni Lorraine. 6 months ago, nasa flight ako. Malamig na sabi ni James. Ginagago mo ba ako, Lorraine? Pinaglalaroan mo ba akong babae ka? Napangisi si Lorraine. Utu-utu ka kasi. Hindi mo ba nahalatang pera lang ang habol ko sa iyo at ng mga kaibigan mo? Talagang masaniwala ka pa sa akin kaysa sa lola mong sumbongera. Hindi na kita kailangan, James. Hindi ko na kailangan ng kagaya mong walang silbi. Lorraine, minahal kita. Bakit mo nagawa sa akin to? Galit na tanong ni James. Lumabas si Lorraine at hinabol naman ito ni James. Hinablot ni James ang babae, ngunit nabitawan niya ito nang may sumuntok sa kanya. Binugbog si James ang kalaguyo ni Lorraine na isa rin sa kanyang kaibigan
na lubos niyang pinagkakatiwalaan. Nang magising si James, nasa hospital na siya at katabi na niya ang kanyang lola. "Sinong gumawa sa'yo nito?" Agad na tanong ng kanyang lola. "Ni minsan, hindi kita sinaktan. Diyos mio naman, James! Hindi ba at tinuruan ka ni lola na maging matapang, di ba?" Napatitig si James sa kanyang lola at maya-maya lamang ay parang batang paslit siyang ngumawa. Sobrang sising-sisi si James sa mga pinaggagawa niya sa buhay. Sobrang sising-sisi siya na mas pinanigan niya ang mga taong nasa paligid niya kaysa sa nag-iisang taong nagpalaki sa kanya at tumayong magulang niya. "Lola, sorry." Umiiyak na sabi ni James. "Sorry po." Yumakap si James sa kanyang lola. Pakiramdam ni James ay bumalik siya sa pagiging elementarya. Hiyang-hiya siya sa kanyang lola, pero miss na miss niya na ito. "Aba, bakit umiiyak ka?" tanong ng kanyang lola. "Sobra namang pagkaiyakin ng apo kong iyan." "Lola, sorry. Kung nasaktan po kita. Lola, paboritong apo mo pa rin ako, di ba? Lola, okay lang pong magalit ka sa akin." Umiiyak na sabi ni James. "Ano ka ba? Malamang ikaw ang favorite ni Lola. Ikaw lang naman kasi ang nag-iisang apo niya." Natatawang sabi ni Lola Corazon. "Sorry kung nasampal ka ni Lola Mahal kita palagi, James." Mas lalo lamang napahagulhol si James, kaya napatawa na lamang ang kanyang lola. 2 araw si James sa ospital at hindi siya iniwan ng kanyang lola Corazon na itinaboy niya noon at sinabihan ng mga masasakit na salita. Nahihiya pa rin si James sa kanyang lola dahil sobrang sama ng ginawa niya rito. Sobra niya itong binigyan ng mga salitang hindi nito deserve. "James, kung naiisip mo pa rin yung nangyaring noon, huwag ka na mag-alala dahil maayos lang ako," sabi ng kanyang lola. "James, sobrang mahal ka ni Lola, kayang hindi ako magagalit sa'yo. Mas galit ako sa mga taong ginamit ka at ginanyan ka." "Karma ko po yata dahil masyado ako naging masamang tao," sagot ni James. "Lola, hindi ko po mapapatawad ang sarili ko dahil sa sinabi ko sa inyo at nagawa. Sana po ay hayaan niyo ako makabawi." "Hihintayin kong mapatawad ang sarili mo," sabi ng Lola Corazon ni James. "Basta, kahit anong mangyari, palaging nandito si Lola sa tabi mo. Tandaan mo, James, paklikuran mo man ako, handa akong yakapin ka ulit pabalik. Talikuran ka man ng lahat, pero si Lola Corazon mo ay hindi ka tatalikuran. Mahal na mahal kita, Lola," sabi ni James bago yumakap sa kanyang lola. Ang mga bumugbog at mga gumamit kay James ay kinasuhan ni James. Talagang hinabol at kinasuhan ni James ang mga taong gumawa ng kasalanan sa kanya dahil sa pag-uudyok ng kanyang lola para mapanagot ang mga ito. Masaya naman si James dahil napanagot niya rin ang mga ito. "Lola, may tour po tayo," nakangiting sabi ni James sa kanyang lola. "First destination mo po ay South Korea." "Apo, hindi naman kailangan. Masaya na si Lola na makitang naghihil ka na," nakangiting sabi ni Lola Corazon. "Hindi ako papayag, Lola. Di ba po, ang sabi ko ay itutur kita? Ito na po yan, Lola," nakangiting sabi ni James. "Pero bumabawi ka pa lang sa mga nawala sa'yo," sabi ng kanyang lola. "Lola, sa yakap mo pa lang po ay sobrang bawi na ako," nakangiting sabi ni James. "Tara na po, La. Sumakay ka sa eroplano minamaneho ng gwapo mong apo." Natawa naman si Lola Corazon at tumango. Bawat flight talaga na mapupunta kay James
ay plano niyang isama ang kanyang lola. Napaalam na ito ni James sa boss niya at pumayag ito. Paging, to Lola Corazon. Gusto lang pong sabihin ng kapitan ng eroplano na sobrang mahal niya kayo. Napangiti si Lola Corazon na marinig ang boses ng kanyang apo. Babawi ang gwapo mong apo. Kaya mag-enjoy ka po. Napangiti si James nang maibaba ang telepono ng mic na hawak niya. Sobrang saya ni James ngayon dahil kahit papaano ay nakakabawi siya sa lola niyang tinalikuran niya pero niyakap pa rin siya pabalik. Sobrang nagsisisi si James pero natuto na rin siya kaya naman gagawin niya ang lahat mapasaya lamang ang kanyang lola. Palagi natin yakapin ang mga mahal natin sa buhay dahil kahit anong mangyari, sila pa rin ang taong tatanggap sa atin na walang panguhusga. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!